Maligayang pagdating sa Aguinaldo Shrine. Sino nga ba si Emilio Aguinaldo? Ano nga ba ang kaniyang pamumuhay bago siya naging isang tanyag at ganap na presidente ng Pilipinas? Ito'y ating aalamin sa vlog na ito. Ating tutuklasin kung bakit nga ba sikat at ano ang itinatagong ganda ng Aguinaldo Shrine. Halika at tara! Hi guys! Welcome back to our vlog. So we are here in Kawit, Cavite, Aguinaldo Shrine. Tara! Sa iyong pagpasok ay bubungad agad sa iyo ang napakalawak at napakalaking bakuran. Isang napakagandang bahay na may tuturing. Ano nga ba ang nasa loob nito? Tara, alamin natin. Ang una mong makikita pagpasok mo sa loob ay isang parang baston. Ito ay tinatawag na vara de mando. Ito ay sinasabing inihandog kay Benigno Simeon Aquino III upang pasinayaan ang pagbubukas ng Aguinaldo Shrine. Gumawin naman tayo sa kabilang banda. Sa kabilang banda, makakakita ka ng iba't ibang uri ng libro. Mapapaisip ka tungkol saan ang mga ito. Ngunit ito ay ang mga lalawigan ng Cavite. Konting lakad mo lang, may makikita kang isang salamin na naglalaman ng mga personal na gamit ni General Emilio Aguinaldo. Mapapansin mo dito yung kanyang polo, sombrero, sinturon, at yung kanyang itsura na rin. Pinapakita rin dito kung gaano ka-preserved ang mga kagamitan na iyon. Pumukaw sa aming atensyon ay isang miniature ng labanan sa Binakayan. Makikita mo dito kung gaano kadetalyado at kung gaano binigyang buhay ang isang miniature. Konting lakad, unang yugto ng revolusyon sa Cavite. Mababasa mo iyan, makikita mo kung gaano ka-importante ang impormasyong iyan. Kagaya ng labanan sa Binakayan, makikita mo rin ang panunumpa sa tanza. Katulad ng Binakayan, detalyado at binibigyang buhay ang kaganapan noong panahon niya. Habang naglalakad kami, isang napakalaking mapa ang pumukaw sa aming atensyon. Ito pala ang unang yugto ng Rebolusyong Filipino. Makikita mo dito yung mga pangyayari ng panahon ngayon, yung mapa nila, kung sino yung mga kabilang sa Rebolusyong Pilipino. Konting lakad lang, marami pa tayong malalaman sa loob ng Aguinaldo Shrine. Ito, halimbawa, sa panahon ngayon meron tayong SB Dunks, may Jordan 1, pero tignan mo to, ang mga pagmamay-aring sapatos ni Emilio Aguinaldo ay maaari pang gamitin sa ngayon. Pwede pa nga pang basketball eh. Joke lang. Ito, ang camping sets and boots ni General Emilio Aguinaldo. Ito ay pinaguriang isa sa mga vintage na gamit niya kasi napaka-preserved at still ang ganda ng kondisyon ng mga kagamitan. Tara naman at dumako sa ikalawang palapag. Isang napakahabang hallway. O, tignan mo siya. Gandang-ganda na naman sa kanyang sarili. Tara na nga, tumako sa mga silid. Ito, unang bubungad sa iyo ay isang napakalawak na silid. May kama, may aparador, may isang pares ng kasuotan. Oh, ayun na naman po si Maria Clara. At bigyan natin siya ng pangalan. Maria Clara Kim Pamparahas. Tara na tumako, ipagpatuloy ang ating paglalakbay. Katulad na nakita niyo sa unang silid, may kama, may aparador, may mga lamesa, at ayan, may mga paintings, just like yung mga naunang silid. Syempre hindi na mawawala ang palikuran o ang kanilang banyo. Kung saan sila naglalabas ng sama ng loob, kung saan naglalabas ng sama ng tiyan, at syempre, sa paglilinis na rin bago matulog sa gabi. Ito, isang napakalaking kwarto rin. Noong una, natatakot pa nga kami dyan kasi parang ang vintage ng lugar. Pero, iba talaga yung feeling pag andun ka. Ang ganda. Tara dumako sa kanilang hapagkainan na napakalawak. Hindi ko alam kung hapagkainan ba ito o kalahati ay living room. Kasi napakalawak talaga. Ito, may piano, may mga lamesa na iniisip namin dito ginaganap ang pagpupulong sa tuwing may pag-uusapang importante ang mga Pilipino ng panahon na iyon.
Konting lakad lang, mapapansin nyo na lahat ng gamit dito ay talagang inaalagaan. Lahat ay nasa magandang kondisyon. At ayan, nakita na natin ang loob ng Aguinaldo Shrine. Maituturing ng napakaganda at napaka-historic ng lugar na ito. Oh, tignan mo sila, tamang picture lang. Pogi. Tara, tumako sa labas. Sa labas, makikita mo ang napakalawak na garden. Ito nga pala ang view sa likod ng bahay ni General Emilio Aguinaldo. Maituturing ang napakalaki at napakaganda ng lugar na ito. Napapalibutan ng puno. Ayan, mapapansin natin yung kanyang pangalang Emilio Aguinaldo, 1869 to 1964, na pinalilibutan din ng mga flag of the Philippines. Konting lakad mo, may kanyon. Akala namin yung nasa likod na yan ay noong una balon. Tapos may mga puno talaga, napaka-fresh ng lugar. Ayan, uuwi na kami kasi hanggang 4 PM lang daw pwedeng bumisita sa bahay. Kaya kung kayo ay may planong pumunta sa Aguinaldo Shrine, agahan nyo ha. Sa parting ito, lahat ay gusto nang umuwi. Kasi akala namin na nasa loob lang ang gandang maihahandog ng Aguinaldo Shrine. Ngunit nagkakamali kayo. Syempre nilibot namin yung buong bahay. Makakaramdam kayo ng uhaw at gutom. Hindi mawawala yan dito sa Aguinaldo Shrine. Ang daming food stalls. Isaw, kwek-kwek, name it. You can have it. Mapapansin mo rin ang police station. Napakaganda ng lokasyon nito. Dahil madali mong malalapitan na ang mga pulisya kung ikaw ay may gustong i-report sa kanila. Siyempre dahil nga napakalawak ng garden or napakalawak ng park ng Aguinaldo Shrine, di na namin ito pinalagpas. Naglakad kami. Ang dami palang activity dito. May mga nag-skateboard, may mga estudyanteng nagpa-practice. And sa bawat gilid, hindi nila sinayang. Nilagyan nila ng pinta upang tayo ay mas mahumaling sa ganda ng Kawit, Cavite at ng Aguinaldo Shrine na rin. Napakaganda nga ng itsura kahit sa pader. May mga iba't ibang kulay kang makikita. Siyempre hindi namin palalagpasin ang lugar kung saan mo makikita ang harap ng Aguinaldo Shrine. Isang napakalaking sign ng Kawit ang bubungad sa iyo. Makikita mo rin dito ang welcome to Aguinaldo Shrine na ibig sabihin, ikaw nga ay nasa kanyang lugar. Welcome to Aguinaldo Shrine. Sa kabilang banda naman, napakaraming flag. Makikita mo dito ang equestrian statue of Emilio Aguinaldo. Ito nga yung nakasakay siya sa kabayo. Ito yung karaniwan mong makikita sa internet pag sinearch mo yung Aguinaldo Shrine. Sa ibaba naman ito, makikita mo ang mga pirma ng mga taong naging part ng history o ng revolusyon kasama si General Emilio Aguinaldo. Tunay ngang napakaraming impormasyon ang maihahandog ng Kawit, Cavite at ng Aguinaldo Shrine. Maraming salamat sa panonood sa aming vlog. Kami ay talagang nag-enjoy at na-in-love sa history ng Aguinaldo Shrine. Maraming salamat. Don't forget to subscribe. This is BT1EC. Thank you so much and have a great day.